Ako si Paring Axel na isang magnanakaw sa murang edad pa lang. Noong unang kinaiingitan ko siya dahil sa dami ng perang kinikita niya sa pagbebenta ng nakaw na cellphone. Mahina ang 15,000 sa isang araw sa tuwing nakaka-snatch siya ng iPhone sa Quiapo. Paring Gano, ito 1,000. Pambili niyo ng ulam ng nanay mo. Axel, saan galing itong 1,000? Diskarte ko na yon, pare. Paring Axel, totoo ba? Napogi ako? Gago. Totoo ano, pare? Na nagnanakaw ka ng cellphone sa Quiapo. Gano? Ang nanay ko, bilin niya nga sa akin. Huwag na daw ako magdidikit sa iyo. So, nanay mo talaga, chismota. Nagtatrabaho ako, pre. Alam mo namang utusan ako sa bakery sa Binondo, di ba? Doon ko kinukuha pera ko. Minsan naman, sa marketplace sa Facebook. Sinuruan na kita paano mag-online selling doon, di ba? Meron bang utusan na kumikita ng 15,000 isang araw? Ah, chismis nga naman, oo. Mabilis pa sa lipad ng ibon. Totoo ba, pare? Bakit? Gusto mo rin bang kumita ng 15,000 sa isang araw? Hindi ako nakasagot sa tanong ng kumpare kong si Axel, Sir Jupiter. Pero ang totoo, nainggit ako sa kinangkinitan ng pera. Isang gabi, umahangos na kumatok sa bahay namin si Paring Axel. O pre, bakit pawis na pawis ka? Pare, itago mo muna tong bag ko. Babalikan ko to sa'yo pag okay na ako. Ano bang naman itong bag mo? Basta, O pre, saan ka pupunta? pagkatago muna ako. Anong ginawa mo, pre? Natulugan ng mga pulis kung saan ako nakatili. Huwag mong sabihin nila padaan ako dito kapag kinatok kayo ng mga parak, ha? Sige na, sibat na ako. Pare, saan ka pupunta? Ikaw na bahala din sa bag ko. Bahala ka na kung gusto mong pagkakitaan yan. Tulong ko na sa inyo ng nanay mo yan. Pre! Pre! Halos magkandara pa sa pagtakbo si Paring Axel nang lumayo mula sa bahay namin. Nakatapak siya. May punit ang damit at may malaking pasa sa braso. Napaisip ako at natulala. Sino yan sa ano? Ha? Si paring Axel, Nay. Si Axel? Pandalawang sadya dito. Ano yung bag na hawak mo? Itinapatago niya sa akin, Nay. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo umiwas ka dun sa magnanakaw na yan? Ang tigas ng ulo mo. Kaibigan ko si Axel, Nay. Ayoko madawit ka ng gagong yan sa mga pagnanakaw niya. Kahit hindi ikaw ang mismong nagnanakaw. Yung taong binibentahan ng nakaw na cellphone, pwede rin makulong. Alam mo ba yun? Ha? Nakikinig ka ba? Kailan ka makikinig sa akin, hayop kang bata ka? Ako? Makukulong? Hindi mangyayari yun, Nay. Hindi naman ako katulad ni Axel. Magkaibigan kami, pero hindi ako katulad niya. Na magnanakaw. Tirador ng cellphone, damuhog yan. Mabilis na isinara ni nanay ang pintuan at hinila ako papasok sa loob ng kwarto kong kasing liit ng bahay ng posporo. Napatungo ako sabay tango. Gigil na gigil ang nanay ko sa akin ng mga oras na yon. Iniwanan niya akong nagdadabog papalabas ng bahay. Sa gabi kasi nagtatrabaho ang nanay ko sa isang convenience store sa Malate. Isa siyang kahera doon. Alina kang bata ka dyan. Sinabihan na kita! Sinabihan na kita! Kapag napasama ang buhay mo lang dahil sa Axel na yan, ako mismo ang bubugbog sa'yo, Leche ka!
Pag-alis ni nanay, ay agad kong sinara ang pintuan ng bahay namin at muli akong bumalik sa kwarto ko. Napatitig ako sa malaking bag na itim na binigay sa akin ni paring Axel. Nagdalawang isip pa ako bago ko ito tuluyang binuksan. Napangangako sa mulat ang bago pang modelo ng iPhone 11, iPhone 12, may iPhone 13 na bago pa ang casing at ang pinakanapansin ko sa lahat ay yung iPhone 13 Pro na may pink na casing na may pangalang nakadesign, Annie. Yun ang una kong phone na dinampot at pinag-aralang mabuti. Napindot ko ang screen nito at tumambad sa akin ang wallpaper picture ng isang napakagandang babae na mukhang artista. Artista siya, mahabang buhok, medyo kulot at blonde at maligpitan ang mga balikat. Hindi ko alam kung naka-filter ang picture niya pero isa lang ang napansin ko. Napakaganda niya talaga. Agad kong ibinalik ang cellphone sa bag na itim at itinago ito sa ilalim ng kama. Kinabukasan, ginulat na ako ng mga katok ng kapitbahay naming si Aling Brenda. Jano! Jano! Aling Brenda, bakit po? Ang nanay Rosa ko nasa PGA! Po? Nasaksak ko ng bulan sa Malate kagabi! Nasaksak sa dibdib ang nanay ko nang papauwi na siya mula sa trabaho. Nadawit siya sa rambulan ng mga batang hamog sa Malate na naglipa na doon. Ang masaklap. Medyo napuruhan ang ugat ni nanay sa dibdib na karugtong ng ugat sa puso. Kinailangan namin ng malaking pera para maoperahan siya. Agad kong dinalaw si nanay sa PGH. Gumawa ka ng paraan sa ano. Ayoko pang mamatay. Mamatay? Ano ba yung sinasabi niyo, Nay? Dinadamitan ko si nanay noon ng mahabang itim na t-shirt habang nakikipag-usap sa kanya. Kami na dyan, no, tahan-tahan. Masakit pang sugat ko. Sorry, Nay. Kailangan niyong magpalit ng damit eh. Tingnan niyo itong pinagubaran niyo. Puro dugo oh. Huwag mong intindihin yung mga dugo sa braso at balikat ko. Ang intindihin mo, paano ako ma-ooperahan agad? Ang mahal ng mga gamot na pinabibili ng doktor. Akong bahala sa inyo, Nay. Gagawa ko ng paraan. Dito ako noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Bigla akong naisip si Paring Axel. Tinawagan ko siya sa cellphone niya pero cannot be reached na ito. Kaya naisipan kong i-chat siya sa Facebook. Binilin ko muna si nanay kay Aling Brenda sa ospital. Agad akong umuwi. Binuksan ko ang Facebook Messenger ko pero hindi siya naka-online. Sinearch ko ang pangalan niya pero mukhang deactivated na ito. Nanlamig ako at nataranta. Hanggang sa makita ko ang marketplace picture sa Facebook. Doon